Arvin Tolentino matamlay sa laban kontra SMB. Flying kiss tuloy si Brondial sa maning-mani na laban. Jeff Chan na stress na rin. Unang play kuha agad ng SMB ang possession. CJ Perez nagbigay ng first 3 points sa SMB pero agad-agad binawian din ni Lucero ng pamantay na 3-pointer. CJ Perez na naman with a smooth drive 2 points at syempre hindi mawawala Abay Junmar Fajardo. Drive yan sa loob. Sa kabila, Kuntapay nagpakilala with a back-to-back 3-pointer para isalba ang Northport. Habang si Marshall Lassiter, dinagdagan pa ng isang big bang 3 ang kanyang 8 points at naungusan na rin pala niya si James Yap sa most 3-pointers sa isang career. Sa wakas, Arvin nakapukol na rin ng 3 sa kanyang 5 attempts. Pero nandiyan naman si Don Truliano para dumagdag sa SMB ng 3 points. Sa 1 minute na natitira, good block pa ang inabot ni Abay kay Arvin dito. At sa dulo ng unang quarter natin, ang score 36-27. Second quarter, unti-unti nang naiiwan ng Northport dito, Mo Tautua nagparamdam na with his first 2 points plus dinagdagan pa yan ng isang easy 3-pointer ni CJ Perez. With another 3-pointer pa rin mula kay Mo Tautua at mas nangangalabaw na ngayon ng Northport. Don Truliano, tila pinagpraktisan pang Northport, naghatig na naman ng 3-pointer, 20 ng lamang ng SMB. Habang sa kabila, nice fake ang drive nitong si Arvin for 2. Napa-timeout naman ng SMB sa 3 points na to ni Paul Zamar. Kaso lumalayo lang kalamangan ng SMB up by 32 points. Samahan mo pa yan ng good play ni Romeo kay Enciso. Sa dulo ng second quarter natin, nilampaso ng SMB ang NP at ang score 72-47. Ikatlong quarter naman, Chris Ross mas lalong binubuhay ang malaking kalamangan nila with a 3-pointer habang si Kuntapay ayaw ding magpaawat sa 3-point line. Pero CJ Perez binasag agad ang momentum na yan. Inasawa pa ang dalawang bantay. Brondial may pa-flying kiss pang nalalaman after ng easy shot. Jeff Chan na stress na kasi ang score 100-71. Anak ng ika-4 na quarter, tanaw na ang panalo ng SMB. Si Coach Bonnie halatang frustrated masyado, no? Tautua naman win a big jam. Naka-steal pa si Monson kay Romeo for fast break 2 points. Sinubukan namang humabol ng NP dito pero huli ng lahat. Bakit kasi ngayon pa? Terence Romeo with a trademark move step back jumper. At haya na nga sa dulo ng quarter na to, Bardock ang NP 120-100. Dagdag ko lang po sa ating update, Kai Soto inoferan pala ng 3 milyon kada buwan para lang maglaro sa PBA. Grabe na talaga yan. Dinoble pang sahod ni Fajardo. Ibig sabihin sa loob ng 3 taon na max contract meron siyang 108 milyon. At ang mas nakakagulat, hindi po taga Hinebra or taga SMB or alinmang MVP teams ang nag-offer sa kanya. Hulaan nyo. Ayon kay PBA Insider, 2 Dennis yung nag-offer sa kanya, meaning Phoenix at Converge po ang nag-offer. Ang tanong, sa lahat-lahat, bakit si Kai Soto pa talaga? Sa pagkakilala ko kay Kai, medyo may kaartihan si Kai sa liga kasi nga may pangarap siya na kailangan to pa rin sa NBA, di ba? Posible kaya talaga na makapaglaro si Kai sa PBA? Biruin nyo, naungusan pang sahod niya sa bilig. Sa bilig para 2 million lang atang tinatanggap niya. Aba, sa PBA may mga tao pa pala na may kapasidad makapagbayad ng ganun kalaki dahil ang mga teams na to sobrang desperado na para manalo sa PBA. Kung titingnan mo yung Phoenix, lalo na yung Converge, puro kulelat sa PBA at si Kai yung naisip na savior nila, which is para sa akin hindi po. Nagkakamali ang mga teams na to. Parang nasobrahan lang ata sa kalkulasyon ng mga to. Oo naman, si Kai Soto ay 1,000,000% magiging number 1 pick yan sa PBA. Syempre lalo na dahil hype na hype siya ngayon. Pero hindi ibig sabihin na kung saan team man siya mapunta, matik champion na. Sa PBA meron ding mas mabibilis na big man, mas matitibay, na mahirap patumbahin. At ang alam ko, judging sa hubog ng katawan ni Kai, mahihirapan pa rin siya. Maliban na lang kung consistent ang shooting ni Kai. Isipin nyo mga koys, magbabayad talaga sila ng 3 million, tapos ang resulta ganun pa rin pala. Isa pa, kapag naglaro si Kai sa PBA, pakiramdam niya super downgraded na yung pangarap niya at imposibleng ma-scoutan siya dahil nga mababa ang nilalaroan niyang liga. At eto pa, pasensyahan na lang sa Phoenix at Converge dahil naka-under contract pa si Kai sa current team niya ngayon. And in fact, nasa Hiroshima ang rights niya. Kung willing namang maghintay ang PBA teams na to, sa tansya ko mga 4 to 5 years pa bago mangyari yan at kung talagang wala nang kumuha sa kanya. Sa ngayon, malabo pa sa sabaw ng puset na mangyari yan.